May mga pag-ibig na isinilang para lang mamatay sa simula. Ang sa amin ni Sherry, alam kong isa roon. Pero ang hindi ko maintindihan, at siguro'y hindi ko na maiintindihan kailanman, ay kung bakit kahit alam mo na ang posibleng katapusan, pipiliin mo pa ring umpisahan. Nasa Parañaque na ako ngayon. 38 anyos. Dito sa harap ng bintana ng aking inuupahang apartment, kitang-kita ko ang pagmamadali ng mga sasakyan sa ibaba, ang walang katapusang pag-ikot ng buhay sa syudad na hindi natutulog. Malayo ito sa payapang hangin at amoy ng lupa pagkatapos umulan sa gilid. Mabini kung saan nagsimula at, sa isang paraan, nagtapos ang lahat. Dito sa maliit na lamisang kahoy, sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bombilya, sinusulat ko ang kwentong ito. Hindi para sa iba. Para sa sarili ko. Para maalala ko na minsan, sa gitna ng lahat ng takot at pagbabawal, naramdaman kong posible ang lahat. High School. Mabini National High School. Sa sinumang nakarinig ng pangalan ng eskwelahan, iisipin nilang isa lang itong pangkaraniwang pampublikong paaralan sa probinsya. At totoo naman. Maingay, magulo, at laging amoy pinaghalong pawis ng mga estudyante at usok ng two-stroke na makina ng mga tricycle sa labas. Ang mga pader na kulay krema ay puno ng mga gasgas at mga pangalang inukit gamit ang dulo ng kompas, mga pangakong marahil ay napako na rin kasama ng panahon. Dito ako nagbinata. Isang tahimik na lalaki na mas gustong maupo sa pinakalikod na hilera, magmasid sa halip na makisali, at mangarap sa halip na magsalita. At doon ko siya unang nakita. Tanghalian. Ang kantin ay parang isang pinakawalang kural ng mga hayop. Siksikan, maingay. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng bagong lutong banana Q, at kumukulong mantika mula sa fishballan ni Aling Nena sa labas. Lahat ng mesa ay puno ng mga magkakaibigang nagtatawanan, nag-aasaran, o pilit na hinahati ang kakarampot na baon. Pero sa isang sulok, sa mesang malapit sa bintanang basag ang isang jalousy, may isang babaeng kumakaing mag-isa. Si Sherry. Hindi ko alam kung ano ang unang napansin ko sa kanya. Siguro yung paraan ng pagsubo niya sa kanin, dahan-dahan, na para bang bawat butil ay isang sikretong iniingatan. O siguro yung buhok niyang itim na kahit nakatali lang sa isang simpleng ponytail, ay tila may sariling kinang sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng kantin. Nakasuot siya ng kaparehong uniforme, puting bestida at asul na palda, pero sa kanya, mukha itong kakaiba. Mukha itong malinis. Bago. Plansado. Hindi siya tumitingin sa paligid. Ang atensyon niya ay nasa plato lang niya, sa isang pirasong pritong itlog at kanin. Tahimik. Payapa. Sa gitna ng ingay at gulo ng kantin, para siyang isang larawan na hindi gumagalaw. Isang iginuhit na eksena sa loob ng isang magulong pelikula. Pre, sino tinitingnan mo dyan? Untag sa akin ni Jojo, ang kaisa-isa kong matalik na kaibigan. Inilapag niya ang kanyang tray na may lamang 2 pirasong siopao. Si Sherry. Naku, Denver, wag mo nang pangarapin. Bawal yan. Bakit naman bawal? Tanong ko, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Mumuya muna si Jojo bago sumagot. Anak yan ni Mang Ulises, yung retiradong sundalo na nakatira sa kanto. Stricto iyon, pre. Araw-araw, sinusundot hatid yan. Walang nakakalapit dyan na lalaki. May bali-balitang yung huling nanligaw dyan, pinakain ng bala sa paa. Baka gawin kang target practice noon, biro ni Jojo. Pero may bahid ng seryosong babala ang kanyang mga mata. Mang Ulises. Ang pangalan pa lang ay parang anino na bumabalot sa buong barangay. Isang lalaking palaging nakasimangot, tuwid na tuwid ang tayo na parang may bakal sa likod, at may mga matang tila kayang basahin pati ang laman ng isip mo. Nakikita ko siya minsan sa labas ng gate, nag-aabang sa anak niya, hindi natitinag sa ilalim ng init ng araw, tila isang bantay na walang kapaguran. Pero imbes na matakot, mas lalo lang akong napuno ng kuryosidad. Bakit kailangang ikulong ang isang tulad niya? Sa likod ng kanyang tahimik na pag-iisa, ano kayang mga kwento ang itinatago niya? Ano kayang kulay ng ngiti niya? Mula noon, naging parte na siya ng araw-araw na rutina ko. Ang paghahanap sa kanya tuwing flag ceremony, ang pagsulyap sa classroom nila kapag napapadaan ako, ang pag-upo sa parehong pwesto sa kantin para lang masilayan siya kahit mula sa malayo. Para akong isang nagnanakaw ng mga sandaling hindi naman para sa akin.
Isang linggo ng pagnanakaw ng tingin ang lumipas bago ako nagkalakas ng loob. Hindi ko kayang lapitan siya at magsalita. Ang boses ko, kapag kinakabahan, ay parang naipit na pinto. Kaya ginawa ko ang alam kong paraan. Nagsulat ako. Sa isang piraso ng yellow pad, sa ilalim ng liwanag ng kandila isang gabing brownout sa amin, isinulat ko ang lahat. Hindi ito isang magarbong tula. Simpleng mga salita lang ng isang torpeng binatilyo. Sherry. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Ako si Denver, mula sa Section E. Palagi kitang nakikita sa kantin. Palagi kang mag-isa. Gusto ko lang malaman kung okay ka lang. Sana hindi ka magalit sa sulat na ito. Gusto lang kitang maging kaibigan. Nagmamahal. Joke lang. Ha ha ha. Denver D. Binasa ko ng paulit-ulit. Ang huling 2 linya ay idinagdag ko para kung sakaling mabigo, may palusot ako. Para hindi masyadong kahiya-hiya. Kinabukasan, nanginginig ang kamay kong isinilid ang nakatuping sulat sa loob. Ng libro niyang araling panlipunan na naiwan sa kanyang armchair habang nag-recess sila. Ang puso ko ay kumakarera na parang kabayong hinahagupit. Bawat segundo na lumilipas ay parang 1 taon. Paano kung may makakita? Paano kung isumbong niya ako sa tatay niya? Paano kung ipakita niya sa mga kaklase niya at pagtawanan nila ako? Buong araw, pakiramdam ko ay may 1,000 langgam na gumagapang sa buong katawan ko. Bawat tawa ng mga kaklase ko, akala ko ako na ang pinag-uusapan. Bawat sulyap ng guro, pakiramdam ko'y nahuli na ako sa aking krimen. Ang krimen ng pagnanais na kausapin ang isang babaeng hindi dapat lapitan. Uwian na. Naglalakad ako palabas ng gate, nakayuko, handa nang tanggapin ang anumang kahihiyan. Iniisip ko nang tumakbo pa uwi, magkulong sa kwarto, at kalimutan na ang lahat. Nang may biglang tumawag sa pangalan ko. Denver. Ang boses na iyon. Mahina, pero sapat na para patigilin ang pagtibok ng puso ko at ang pag-ikot ng mundo. Dahan-dahan akong lumingon at ang kaba sa dibdib ko ay tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Siya. Nakatayo si Sherry ilang talampakan mula sa akin. Yakap ang kanyang mga libro na parabang ang mga iyon ang tanging kumakapit sa kanya para hindi matumba. Walang emosyon ang kanyang mukha, pero ang mga mata niya may kung anong kislap doon na hindi ko mabasa. Lumapit siya. Bawat hakbang niya palapit sa akin ay isang dagok sa dibdib ko. Huminto siya sa mismong harapan ko, at naamoy ko ang banayad na pabango mula sa kanya, amoy baby powder at kalinisan. Naiwan mo yata to, sabi niya sa wakas, at ang boses niya ay kasing lambing ng inaasahan ko. Iniabot niya sa akin ang isang maliit at maingat na nakatuping papel. Kaparehong yellow pad, pero hindi ito ang sulat ko. Bago ito. Sagot ito. Nanginginig ang kamay kong inabot iyon. Sa saglit na pagdikit ng aming mga daliri, isang kuryente ang gumapang sa buo kong braso, isang init na hindi ko pa naramdaman kailanman. Napatitig ako sa papel, tapos sa mukha niya. At doon, nakita ko ito. Isang maliit, halos hindi mahahalata, pero totoong-totoong ngiti. Isang bahagyang pag-angat sa isang sulok ng kanyang mga labi. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot ko. Napalitan ito ng isang damdaming bago, mainit, at puno ng pag-asa. Hindi na ako nakapagsalita. Tumango lang ako. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, papunta sa direksyon kung saan nag-aabang ang isang lumang owner-type jeep, ang sasakyan ni Mang Ulises. Nang makalayo na siya, dahan-dahan kong binuklat ang papel. Ang sulat kamay niya ay maliit at bilugan, maingat at malinis. Salamat sa sulat. Okay lang ako. Minsan, nakakalungkot lang talagang mag-isa. At, pwede naman tayong maging magkaibigan. Ingat kapag uwi. Sherry T. Walang nagmamahal na may kasamang biro. Pero ang simpleng mga salitang iyon ay sapat na. Tinupi ko ang sulat at inilagay sa bulsa ng aking polo na parang isang hiyas na hindi pwedeng mawala. Ang palitan ng sulat na iyon ang naging simula ng lahat. Sinundan pa iyon ng marami pang iba. Isinusuksok ko sa libro niya, isusuksok niya sa libro ko. Hanggang sa isang araw, nagkalakas kami ng loob na mag-usap. Hindi sa canteen. Hindi sa classroom. Kundi sa labas ng gate, sa ilalim ng malaking puno ng akasya,
Ilang metro ang layo mula sa waiting shed kung saan nag-aabang ang kanyang ama. Ang mga pag-uusap namin ay maikli at ninakaw. 5 minuto. 10 minuto kung maswerte. Tungkol sa homework, sa paboritong subject, sa terror na teacher sa math. Mga simpleng bagay. Pero sa bawat salitang binibitawan niya, sa bawat tawa niyang pilit na pinipigilan, mas lalo akong nahulog. Nalaman kong mahilig pala siya sa mga kanta ng Eraserheads, na pangarap niyang maging guro at takot siya sa butiki. At nalaman din niya ang tungkol sa akin. Na gusto kong maging mekaniko tulad ng tatay ko, na pangarap kong magkaroon ng sariling talyer, at na ang tanging libangan ko ay ang ayusin ang mga sirang gamit sa bahay. Sa mga ninakaw na sandaling iyon, ang mundo namin ay kaming dalawa lang. Ang takot ay nandoon pa rin, laging nakabantay sa gilid, pero natatabunan ito ng kilig. Nang saya. Nang pakiramdam na sa wakas, may isang taong nakakaintindi sa akin. Isang Biyernes ng hapon. Medyo natagalan ang pag-uusap namin. Nagtatawanan kami dahil sa kwento ko tungkol sa kung paano ako nahulog sa kanal noong bata ako. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang tumawa ng malakas. Hindi pigil. Isang tawang buo at masaya na para bang musika sa pandinig ko. Grabe ka, Denver. Sana nakita ko yun, sabi niya habang pinupunasan ang munting luha sa gilid ng kanyang mata. Huwag kang mag-alala, balang araw, ipapakita ko sa'yo yung kanal na yun, biro ko. At sa gitna ng aming tawanan, isang anino ang biglang tumakip sa amin. Isang boses na malamig at mabigat ang pumutol sa aming kasiyahan. Sherry! Pareho kaming natigilan. Ang tawa ay namatay sa aming mga lalamunan. Dahan-dahan kaming lumingon. Nakatayo doon si Mang Ulises. Hindi sa may jeep, kundi sa mismong likuran namin. Hindi namin namalayan ang kanyang pagdating. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ang mga mata niya ay matalim na parang kutsilyo, nakatuon hindi kay Sherry, kundi sa akin. Sabi ko na nga ba, sabi niya sa mahinang boses na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Kinuha niya ang braso ni Sherry. Uwi na tayo. Papa, nag-uusap lang kami. Pakiusap ni Sherry, ang boses ay nanginginig. Hindi siya pinansin ni Mang Ulises. Hinila niya si Sherry palayo. Bago sila tuluyang makatalikod, huminto siya at muling tumingin sa akin. Mula ulo hanggang paa, tila sinusuri niya ang bawat pulgada ng pagkatao ko. Ikaw, Anya, ang bawat salita ay may bigat. Layuan mo ang anak ko. Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. Isang babala. Pagkatapos ay tumalikod na sila. Naiwan akong nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya, mag-isa. Ang init ng kilig kanina ay napalitan ng nanunuot na lamig ng takot. Pinanood ko silang maglakad palayo, si Sherry na walang magawang kinalagkad ng kanyang ama. Bago sila sumakay sa jeep, lumingon siya sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot, ang lungkot at isang tahimik na paalam. Noon, ang tanong sa isip ko ay, bakit hindi pwedeng mahalin ang isang tulad niya? Ngayong gabi, habang nakatayo akong mag-isa sa dilim, nalaman ko ang sagot. Hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung sino ang nasa paligid niya. Ang pag-ibig na nagsisimula pa lang ay nasentensyahan na. At ang berdugo ay kalalabas lang ng mga anino. Ang takot ay parang lason. Kapag pumasok sa sistema mo, dahan-dahan itong pinahihina ang bawat parte ng iyong katawan, mula sa tuhod mong nangangatog hanggang sa puso mong nag-aatubiling tumibok. Pagkatapos ng araw na iyon, ang takot na iyon ang naging kasama ko sa pagtulog at sa paggising. Ang mga mata ni Mang Ulises ay nakatatak sa isip ko, isang imahe ng otoridad na hindi mo pwedeng suwayin. Kinabukasan sa eskwela, wala si Sherry. Bakante ang upuan niya sa classroom, bakante ang pwesto niya sa kantin. Para siyang bulang biglang naglaho. Nagtanong-tanong ako sa mga kaklase niya. Ang sabi, hindi raw pumasok, walang nakakaalam kung bakit. Sinubukan kong mag-iwan ng sulat sa libro niya, pero malinis na ang kanyang desk. Walang kahit anong naiwan. Ang bawat araw na lumilipas na hindi ko siya nakikita ay isang pagdurusa. Para akong nauuhaw sa gitna ng disyerto, at siya ang nag-iisang patak ng tubig na alam kong hindi ko dapat hanapin. Pre, sabi ko naman sa'yo, sabi sa akin ni Jojo isang hapon habang naglalakad kami pa uwi. Tigilan mo na yan. Marami namang ibang babae dyan.
Hindi mo naiintindihan, Jojo, sagot ko, ang boses ko'y mahina. Iba siya. Lahat naman sila iba-iba, pre. Pero si Sherry, delikado. Ang tatay noon, parang may tupak. Hayaan mo na lang. Alam kong tama si Jojo. Iyon ang matinong desisyon. Iyon ang gagawin ng isang taong may pag-iisip. Pero kailan ba naging matino ang pag-ibig? Isang linggo ang lumipas. Isang linggong parang isang taon. Gabi-gabi, napapadaan ako sa tapat ng bahay nila. Isang simpleng bahay na may mataas na pader at bakal na gate. Laging sarado ang mga bintana. Laging madilim. Para bang isang kulungan. Isang gabi, habang nakatayo ako sa kabilang kalsada, nakatago sa anino ng isang puno ng mangga, may napansin akong gumalaw sa bintana ng kwarto sa ikalawang palapag. Isang kamay. Kumakaway. Si Sherry. Ang puso ko ay biglang nabuhayan. Sumenyas ako pabalik. At pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang bumukas ang bintana at isang maliit na bagay ang inihagis palabas. Isang bolang papel na may nakataling bato. Bumagsak ito sa damuhan sa labas ng kanilang bakod. Naghintay ako hanggang sa masiguro kung walang nakakakita bago ako mabilis na tumawid at dinampot iyon. Tumakbo ako palayo, ang puso ko'y kumakabog sa halo-halong kaba at tuwa. Sa ilalim ng poste ng ilaw sa susunod na kanto, binuklat ko ito. Denver. Pinagbawalan na ako ni Papa na pumasok. Sabi niya, ililipat niya ako ng eskwelahan. Hindi ko alam kung saan. Hindi niya ako pinapalabas ng bahay. Miss na kita. Kung gusto mo pa akong makausap, pumunta ka sa eskinita sa likod ng bahay namin. Tuwing 10:00 ng gabi kapag tulog na sila. Mag-iingat ka. Sherry T. Ang eskinita. Isang makipot at madilim na daanan sa likod ng mga bahay sa kalye nila. Kilala iyon bilang tagpuan ng mga nag-iinuman at kung minsan, ng mga nagbebenta ng kung ano-ano. Delikado. Pero ang mga salitang "gimis na kita" ay sapat na para burahin ang lahat ng panganib sa isip ko. Kinagabihan, ginawa ko ang sinabi niya. Isinama ko si Jojo. Hindi para magbantay, kundi para may kasama ako sa takot. Pre, sigurado ka ba dito? Bulong ni Jojo habang dahan-dahan kaming naglalakad sa madilim na eskinita. Amoy ihi at basurang nabubulok ang hangin. Tanging ang liwanag mula sa buwan ang nagsisilbi naming ilaw. Kung mahuli tayo dito ng tatay niyan, baka hindi na tayo sikatan ng araw. Sandali lang to, sabi ko, pilit pinapatatag ang boses. Nakarating kami sa likod ng bahay nila. May isang maliit na bintanang bakal sa ibaba, siguro bintana ng kusina o bodega. Pagkalipas ng ilang minutong paghihintay, narinig namin ang marahang pagbukas nito. At doon, sa siwang ng bintana, nakita ko ang mukha niya. Sherry, bulong ko. Denver, sagot niya, ang boses ay nanginginig. Akala ko hindi ka darating. Kahit saan, pupuntahan kita, sabi ko, at sa sandaling iyon ang pinakatotoong salitang lumabas sa bibig ko. Si Jojo ay umupo sa isang malaking bato ilang metro ang layo, nagkukunwaring naglalaro sa kanyang cellphone, pero alam kong nakabantay siya. Nagsilbi siyang anino namin, ang aming tagabantay sa dilim. Ang mga sumunod na gabi ay naging ganoon. Ang eskinita ang naging mundo namin. Ang bintanang bakal ang naging tanging koneksyon namin. Doon namin pinag-uusapan ang lahat. Ang mga pangarap na natatakot kaming bigkasin sa liwanag. Gusto kong maging mekaniko, sabi ko sa kanya isang gabi. Magkaroon ng sariling talyer para ako na ang boss. Para wala nang mag-uutos sa akin. Ako naman, sabi niya, ang mga matay nagniningning sa dilim, gusto kong magturo sa mga bata sa bundok. Yung mga walang eskwelahan. Gusto kong ibahagi sa kanila yung mga natututunan ko. Sa eskinita na iyon, sa gitna ng dilim at ng takot, binuo namin ang isang hinaharap na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Isang pangarap na gawa sa mga bulong at mga pangakong ninakaw. Isang gabi, habang nag-uusap kami, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Umuulan, sigaw ni Jojo mula sa kanyang pwesto. Pre, alis na tayo. Denver, umuwi ka na, baka magkasakit ka, sabi ni Sherry mula sa bintana, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Pero hindi ako gumalaw. Hinayaan kong mabasa ako ng ulan. Ang lamig ng tubig ay parang gumigising sa bawat himaymay ng aking pagkatao.
Tumingala ako sa kanya, ang mukha ko'y basang-basa na. Sherry, sabi ko, mas malakas kaysa sa karaniwang bulong. Mahal kita. Natigilan siya. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, lumilikha ng isang kurtinang tubig sa pagitan namin. Nakita ko ang mga luha na nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, humahalo sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Alam kong bawal pagpapatuloy ko. Alam kong mahirap. Alam kong nakakatakot. Pero hindi ko kayang itago. Mahal kita, Sherry. Kahit anong mangyari. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang isinara ang bintana. Nanlamig ang buo kong katawan at hindi dahil sa ulan. Akala ko, iyon na ang katapusan. Tinanggihan niya ako. Natakot siya. Nagsimula na akong tumalikod, ang bigat sa dibdib ko ay mas mabigat pa kaysa sa basang damit ko. Denver, hintay. Narinig ko ang pamilyar na kalansing ng lock ng pinto sa likod bahay nila. At pagkatapos bumukas ito. Lumabas si Sherry. Basang-basa na rin siya ng ulan, nakayapak, ang kanyang damit pantulog ay dumidikit sa kanyang katawan. Tumakbo siya palapit sa akin. Huminto sa mismong harapan ko, nanginginig sa ginaw o sa takot, hindi ko alam. Baliw ka ba, sabi niya, umiiyak na tumatawa. Bakit mo ginagawa to? Dahil baliw ako sa'yo, sagot ko. At sa ilalim ng rumaragasang ulan, sa gitna ng madilim na eskinita, hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. Tumingkayad siya. At hinalikan niya ako. Ang unang halik. Hindi ito tulad ng sa mga pelikula. Ito ay magulo, basa, at maalat dahil sa pinaghalong ulan at luha. Puno ito ng kaba, ng pananabik, ng takot na baka ito na ang una at huli. Ang kanyang mga labi ay malambot at malamig, pero ang init na dala nito sa puso ko ay sapat na para patuyuin ang buong paligid. Niyakap ko siya ng mahigpit, na para bang sa pagyakap na iyon, mapoprotektahan ko siya mula sa lahat, sa ulan, sa kanyang ama, sa buong mundo. Mahal din kita, Denver, bulong niya sa dibdib ko. Mahal na mahal. Sa sandaling iyon, sa gitna ng unos, naramdaman ko ang kapayapaan. Alam kong ang pag-ibig namin ay palihim. Isang sikretong itinatago sa dilim. Pero sa gabing iyon, sa ilalim ng buhos ng ulan, naramdaman kong ang pag-ibig na iyon ang pinakatotoong bagay sa buong mundo. At handa akong harapin ang anumang panganib para lang mapanatili itong buhay. Ang bawat sikreto ay may hangganan. Gaano man natin ito ingatan, gaano man natin ito ikubli sa dilim, darating at darating ang araw na masisilayan ito ng liwanag. Ang sa amin ni Sherry, hindi nagtagal ang pagtatago. Ang kaligayahang ninakaw namin sa eskinita ay may katumbas na kabayaran. At ang singil, dumating nang hindi kami handa. Ilang linggo pa ang lumipas. Ang aming mga palihim na pagkikita ay naging isang ritual. Ang 10:00 ng gabi ay naging aming oras. Ang madilim na eskinita ang aming paraiso. Sa bawat gabi, mas lalo kaming napapalapit sa isa't isa, mas lalong lumalalim ang aming pagmamahalan, at mas lalong lumalaki ang panganib na aming sinusuong. Isang gabi, medyo natagalan kami. Ang kwentuhan ay napunta sa mga pangarap na tila abot kamay na kapag magkasama kami. Pinaplano namin ang aming pagtakas. Hindi isang bigla ang pagtanan, kundi isang dahan-dahang pagbuo ng pundasyon. Sabi ko, mag-aaral akong mabuti sa Voctech para maging pinakamagaling na mekaniko. Sabi niya, tatapusin niya ang high school kahit sa anong paraan at mag-aaral para maging guro. Pagkatapos nating makapagtapos, sabi ko sa kanya, hawak ang kanyang kamay sa siwang ng bintana, aalis tayo dito. Pupunta tayo sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Sa lugar na pwede kitang mahalin ng hindi patago. Gusto ko yan, Denver, sagot niya, ang mga mata ay nagniningning. Kahit saan, basta kasama ka. Ang mga salitang iyon ay sapat na para bigyan ako ng lakas. Ang pangarap na iyon ang naging gasolina ko. Pero ang mga pangarap ay para lang sa mga natutulog. At sa gabing iyon, may isang taong gising na gising. Habang magkahawak ang aming mga kamay, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa loob ng bahay. Isang sigaw na puno ng galit. Ang boses na iyon. Kilalang kilala ko. Sherry. Yet yang ginagawa din. Biglang nabitawan ni Sherry ang kamay ko. Ang kanyang mukha ay namutla, napalitan ng purong takot. Sa likuran niya, isang anino ang lumitaw. Ang anino ni Mang Ulises.
Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata nang makita niya ako sa labas ng bintana. Ang galit sa kanyang mukha ay parang apoy na handang tumupok sa lahat. Papa ni. Nagsimulang magpaliwanag si Sherry, ang boses ay basag. Pero hindi siya pinakinggan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napasigaw ako sa nakita ko, pero wala akong magawa. Isang pader at isang rehas na bakal ang nakapagitan sa amin. Walang hiya ka, sigaw ni Mang Ulises kay Sherry. Ito ba ang ginagawa mo sa likod ko? Pinapahiya mo ang pangalan ko. Hinila niya si Sherry palayo sa bintana. Ang huli kong nakita ay ang kanyang mga matang puno ng luha at takot, nakatingin sa akin, humihingi ng tulong na hindi ko maibigay. Pagkatapos, isang malakas na pagsara ng bintana ang tumapos sa lahat. Sherry, isang iyak na puno ng sakit at pagsusumamo. Pagkatapos, ang malakas na boses ni Mang Ulises, nagbabanta, nagagalit. Gusto kong sipain ang pinto, gusto kong umakyat sa pader, gusto kong gawin ang lahat para lang makapasok at iligtas siya. Pero ano ang magagawa ng isang payat na binatilyo laban sa isang galit na dating sundalo? Dumating si Jojo, tumatakbo. Pre, narinig ko yung sigaw. Alis na tayo dito, bilis. Hinila niya ako, pero ang mga paa ko ay parang nakapako sa lupa. Ang isip ko ay blanko. Ang tanging naririnig ko ay ang paulit-ulit na pag-iyak ni Sherry. Nahuli na tayo, Jojo, sabi ko, ang boses ko ay walang buhay. Tapos na. Kinabukasan, sinubukan kong bumalik. Umaga, tanghali, hapon. Nagbabaka sakali akong masilayan siya. Pero ang bahay ay mas tahimik kaysa dati. Masarado. Para bang isang puntod. Walang lumalabas, walang pumapasok. 2 araw ang lumipas. Para akong isang kaluluwang ligaw. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Sa 3 araw, habang pauwi ako mula sa eskwela, may isang batang lumapit sa akin. Kuya Denver, pinabibigay po, sabi niya, at iniabot sa akin ang isang pamilyar na nakatuping papel. Bago pa ako makapagtanong, tumakbo na siya palayo. Ang sulat kamay. Kilala ko ito. Dala-dala ang mabigat na kaba, binuksan ko ito. Denver. Patawarin mo ako. Nahuli kami ni Papa. Galit na galit siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Habang sinusulat ko ito, nakalock ang pinto ng kwarto ko. Bukas daw ng umaga, aalis kami. Ililipat niya ako sa isang all-girls school sa Tagaytay. Isang boarding school. Malayo. Sinubukan kong magpaliwanag. Sinabi kong mahal kita. Pero lalo lang siyang nagalit. Sabi niya, sinisira mo raw ang kinabukasan ko. Sabi niya, ilalayo niya ako sa'yo para sa ikabubuti ko. Denver, masakit. Sobrang sakit. Ayokong umalis. Ayokong iwan ka. Pero wala akong lakas para labanan siya. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Huwag mo akong susundan. Magagalit lang lalo si Papa. Baka kung ano pa ang gawin niya sa'yo. Please, Denver. Ituloy mo ang buhay mo. Tuparin mo iyong mga pangarap mo. Maging pinakamagaling kang mekaniko sa buong mundo. Huwag mo akong alalahanin. Siguro, hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Siguro, hanggang dito na lang talaga. Pero gusto kong malaman mo, sa sandaling panahon na nakasama kita, naging masaya ako. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Huwag mo sanang kalimutan yung mga gabi sa eskinita. At yung halik sa ilalim ng ulan. Itatago ko iyon sa puso ko habang buhay. Nagmamahal palagi. Sherry T. Ang bawat salita ay parang isang patak ng asido na pumapatak sa puso ko. Ang papel ay nabasa ng mga luhang hindi ko na napigilan. Galit. Lungkot. Gulat. Pagsisisi. Lahat ng emosyon ay nagsama-sama, lumilikha ng isang bagyo sa loob ko. Wasak. Iyon ang salita. Wasak ako. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa eskwela. Nagpanggap akong may sakit. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, bago pa man sumikat ang araw, pumunta ako sa sakayan ng bus. Sa bulsa ko, ang lahat ng naipon kong pera mula sa pagtulong sa talyer ni Itay. Tagaytay. Iyon lang ang alam ko. All-girls school. Hindi ko alam ang pangalan, hindi ko alam ang eksaktong lugar. Pero kailangan kong subukan.
Halos 3 oras ang biyahe. Nang makarating ako sa Tagaytay, ang lamig ng hangin ay tila lalong nagpabigat sa nararamdaman ko. Nagtanong-tanong ako sa mga tricycle driver, sa mga tindera sa palengke. Kuya, alam niyo po ba kung saan yung all-girls school dito? Marami yan, iho. Alin doon? Nagbigay sila ng ilang pangalan. Isa-isa ko iyong pinuntahan. Sakay ng tricycle, lakad, tanong ulit. Sa unang 2 eskwelahan, wala. Sa pangatlo, isang malaking eskwelahan na napapalibutan ng mataas na pader na may bubog sa ibabaw, may naramdaman akong kaba. Lumapit ako sa guardhouse. Sir, pwede po magtanong. May estudyante po ba kayo dito na Sherry ang pangalan? Bago lang po, galing sa Mabini. Tiningnan ako ng guard mula ulo hanggang paa. Bakit? Ano nang kailangan mo sa kanya? Kaibigan po. Gusto ko lang po siyang makausap. Bawal. Mahigpit na pinagbabawal ang bisitang lalaki, lalo na kung hindi pamilya. At lalo na kung walang permiso ng magulang. Kahit sandali lang po. Parang awa nyo na. Umiling ang guard. Pasensya na, iho. Trabaho lang. Sinubukan kong magmakaawa. Sinubukan kong magpaliwanag. Pero para akong nakikipag-usap sa pader. Ang mga patakaran ay kasing taas at kasing tigas ng pader na nakapalibot sa lugar na iyon. Naghintay ako sa labas ng gate buong araw. Umaasa na baka masilayan ko siya. Umaasa sa isang milagro. Pero walang Sherry na lumabas. Wala. Gabi na nang sumuko ako. Ubos na ang pera ko, pagod na ang katawan ko, at basag na ang puso ko. Habang nasa biyahe pa uwi, nakatingin sa madilim na bintana ng bus, inilabas kong muli ang kanyang liham. Binasa ko ito ng paulit-ulit hanggang sa mamemorya ko na ang bawat salita, bawat kudlit. Ituloy mo ang buhay mo. Paano? Paano ko itutuloy ang buhay ko kung ang kalahati nito ay bigla na lang kinuha sa akin? Ang liham na iyon ang naging huling piraso niya na naiwan sa akin. Isang liham ng pamamaalam. Isang testamento ng isang pag-ibig na ipinaglaban sa dilim, pero namatay pagsapit ng umaga. At sa gabing iyon, sa loob ng umuugong na bus, ipinangako ko sa sarili ko, hindi na ako magmamahal muli. Dahil ang pagmamahal, sa huli, ay isa lang palang magandang paraan para maduro. May mga sugat na kahit maghilom ay nag-iiwan ng peklat. Isang paalala ng sakit na minsan mong naramdaman. At may mga alaala na parang multo, bumabalik kapag hindi mo inaasahan, dala ang parehong kilabot, parehong lungkot. 10 taon. Isang dekada ang lumipas mula nang huli kong hawakan ang liham ng pamamaalam ni Sherry. 10 taon ang pagtupad sa pangako, hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Itinuloy ko ang buhay ko. Nag-aral ako sa TESDA, naging mekaniko, nagtrabaho sa iba't ibang talyer, at sa huli, sa tulong ng kaunting ipon at malaking utang, naitayo ko ang sarili kong munting shop sa Parañaque, ang Denver's Auto Repair. Maliit lang ito, sapat para sa 2 sasakyan pero akin ito. Bawat grasa sa kamay ko, bawat tornilyong hinihigpitan ko, ay isang hakbang palayo sa binatilyong naiwang wasak sa terminal ng bus. Ang pangako kong hindi na magmamahal muli? Tinupad ko rin iyon. May mga babaeng dumating, may mga nagtangkang kumatok sa puso kong isinara ko na, pero walang nagtagumpay. Ang peklat na iniwan ni Sherry ay napakalalim. Minsan, sa gitna ng gabi, kapag umuulan, naririnig ko pa rin ang tawa niya, naamoy ang pinaghalong baby powder at kalinisan, at nararamdaman ang lamig ng kanyang mga labi. Ang buhay ko ay naging isang rutina, gising, trabaho, uwi, tulog. Payapa, pero walang kulay. Isang araw, nakatanggap ako ng imbitasyon. Isang malaking car company ang magdaraos ng isang technical conference sa Lipa, Batangas, para sa mga may-ari ng accredited na talyer. Isang pagkakataon para matuto ng mga bagong teknolohiya at makakuha ng bagong kliyente. Ayoko sanang pumunta, pero pinilit ako ni Jojo, na ngayon ay may asawa na at 2 na ang anak. Pre, pagkakataon mo na yan para lumabas naman sa lungga mo, sabi niya sa telepono. Hindi habang buhay ay makina lang ang haharapin mo. Baka doon mo na makita ang aayos sa makina ng puso mo. Boom! Kahit kailan, hindi nawala ang pagiging palabiro ni Jojo. Kaya naroon ako, sa isang malaking convention center sa Lipa, napapaligiran ng mga taong hindi ko kilala, lahat ay nakasuot ng kanilang company uniform.
Pakiramdam ko'y out of place ako. Habang naglalakad sa mahabang hallway papunta sa conference hall, abala sa pagbabasa ng schedule, may isang babaeng mabilis na naglalakad ang hindi sinasadyang bumangga sa akin. Ay, sorry, sabi niya. Nalaglag ang mga librong dala niya. Pareho kaming yumuko para damputin ang mga iyon. Okay lang, miss. Kasalanan ko. Natigilan ako. Ang mga salita ay nawala sa aking lalamunan. Habang inaabot ko ang isang libro, nagtama ang aming mga kamay. At ang kuryenteng iyon. Ang pamilyar na kuryenteng 10 taon kong hindi naramdaman. Dahan-dahan kong itinaas ang aking tingin. Ang buhok niya hindi na nakapunitil. Nakalugay na ito ngayon hanggang balikat. Ang kanyang mukha, mas may hubog na, mas nagkaedad, pero ang mga matang iyon hindi nagbago. Malungkot pa rin pero may kinang. Sherry. Ang pangalan niya ay lumabas sa bibig ko na parang isang panalangin, isang bulong na matagal ko nang hindi nabibigkas. Tumayo siya, yakap ang mga libro. Ang gulat sa kanyang mukha ay hindi maitatago. Para siyang nakakita ng multo. Denver. Ang mundo sa paligid namin ay biglang tumahimik. Ang mga taong naglalakad, ang ingay ng conference, lahat ay naglaho. Sa sandaling iyon, kami lang ang tao sa hallway na iyon. 10 taon ang nawala. Bumalik kami sa pagiging dalawang teenager na nagtatago sa dilim. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. May conference, sagot ko, hindi pa rin makapaniwala. Ikaw? Dito ako nagtatrabaho, sabi niya, itinuro ang ii na nakasabit sa kanyang leg. Isa akong guro sa isang high school dito sa Lipa. Part-time event coordinator din ako dito sa convention center. Isang guro. Tinupad niya ang pangarap niya. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa amin. Puno ito ng mga tanong na hindi masabi, ng mga damdaming hindi maipaliwanag. Paano ka? May asawa ka na ba? Naging masaya ka ba? Inisip mo rin ba ako? Guys, the conference is about to start, sigaw ng isang organizer mula sa dulo ng hallway. Naputol ang aming sandali. Sige, kailangan ko ng mauna, sabi niya, umiiwas ng tingin. Malalate na ako. Sherry, sandali, pigil ko. Pwede ba tayong mag-usap? Mamaya. Pagkatapos nito. Nag-atubili siya. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pero sa huli, dahan-dahan siyang tumango. May dinner buffet para sa mga participants mamaya. Doon na lang, sabi niya bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Ang buong conference ay lumipas na parang isang panaginip. Wala akong naintindihan sa mga sinabi ng mga speaker. Ang isip ko ay nasa kanya. Kay Sherry. Buhay siya. Nasa Pilipinas lang siya. Malapit lang. 10 taon pero parang kahapon lang. Pagsapit ng gabi, sa dinner buffet, hinanap ko siya. Nakita ko siya sa isang sulok, nakaupo sa isang mesa, mag-isa. Tulad ng dati. Lumapit ako, dala ang aking plato. Pwede bang makiupo, tanong ko. Tumingin siya sa akin at bahagyang ngumiti. CJ. Ang unang ilang minuto ay puno ng awkward na katahimikan. Kumakain kami, paminsan-minsang nagkakatinginan, pero walang nagsasalita. Ako na ang bumasag sa katahimikan. Kamusta ka na? Okay lang, sagot niya. Ikaw? Naging mekaniko ka nga. May maliit na akong talyer sa Parañaque. Masaya ako para sa'yo, Denver. Tinupad mo yung pangarap mo. Ikaw din, sabi ko. Guro ka na. Ngumiti siya, pero isang matipid na ngiti. Hindi sa bundok, pero guro pa rin. Nagpatuloy ang aming pag-uusap. Tungkol sa nakaraan. Tungkol sa 10 taon na lumipas. Nalaman kong nakatapos siya sa Tagaytay. Pagkatapos, kinuha siya ng isang tiyahin niya sa Lipa para doon na magkolehiyo. Hindi na niya muling nakita ang kanyang ama. Namatay ito 5 taon na ang nakalipas dahil sa sakit sa puso. Ang kanyang ina naman ay nakatira na sa kapatid nito sa Cebu. Wala siyang asawa. Wala siyang nobyo. Tulad ko. Bakit? Tanong ko. Isang tulad mo, imposible. Nagkibit balikat siya. Marahil, hindi pa lang dumarating.
O marahil, may hinihintay pa. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Nang matapos ang dinner, nag-alok akong ihatid siya. Saan ka ba umuuwi? Diyan lang, malapit. Naglalakad lang ako. Gabi na. Delikado. Hayaan mo na akong ihatid ka. Pumayag siya. Habang naglalakad kami sa tahimik na kalsada ng Lipa, sa ilalim ng mga ilaw poste, ang pakiramdam ay pamilyar. Para kaming bumalik sa dati, pero ngayon, wala nang eskinita, wala nang takot, wala nang nagbabantay na ama. Huminto kami sa tapat ng isang maliit na apartment. Dito na ako, sabi niya. Nakatayo kami roon, hindi alam kung ano ang susunod na sasabihin. Ang mga sugat ng nakaraan ay nandyan pa rin, pero ang mga titig namin sa isa't isa, hindi nagbago. Puno pa rin ito ng pananabik ng pagmamahal na hindi namatay. Sherry, sabi ko, gusto kong subukan ulit. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Alam kong 10 taon na ang lumipas, pagpapatuloy ko. Marami nang nagbago. Pero ang nararamdaman ko, hindi. Hindi nawala. Nandito pa rin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binawi. Hindi na tayo mga bata, Denver, sabi niya sa mahinang boses. Alam ko, sagot ko. At dahil hindi na tayo mga bata, hindi na natin kailangang magtago. Hindi na natin kailangang sayangin ang panahon. Sherry, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo tayo ng isa pang pagkakataon. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Sa sandaling iyon, alam ko na. Ang muling pagtatagpo na ito ay hindi isang aksidente. Ito ay tadhana. Ang ikalawang yugto ng aming kwento ay ngayon palang magsisimula. Ang pag-ibig, kapag totoo, ay parang isang ilog. Kahit anong harang ang ilagay mo sa dinadaanan nito, hahanap at hahanap ito ng paraan para muling dumaloy. Ang sa amin ni Sherry, pagkatapos ng 10 taong pagkatigil, ay muling umagos, mas malakas, mas determinado, at handang lampasan ang anumang balakid. Ang mga sumunod na buwan ay isang panaginip na naging totoo. Bawat weekend, bumibiyahe ako papuntang Lipa. Bawat Lunes, bumabalik akong Parañaque na may ngiti sa labi at panibagong lakas para harapin ang isang linggong trabaho. Ang aming mga pag-uusap ay hindi na ninakaw. Ang aming mga pagkikita ay hindi na patago. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga kaibigan. Ipinakilala ko siya kay Jojo at sa pamilya nito. Lahat sila ay masaya para sa amin. Maliban sa isang tao. Hindi ako papayag, mariing sabi ng ina ni Sherry, si Aling Martha, nang kausapin namin siya sa telepono papuntang Cebu. Denver, iho, pasensya ka na. Pero sapat na ang sakit ng ulo na idinulot ng relasyon ninyo noon. Ang tatay ni Sherry namatay ng may sama ng loob dahil sa'yo. Ayokong maulit yun. Ayokong masaktan ulit ang anak ko. Pero tita, mahal po namin ang isa't isa, pagmamakaawa ko. Ang pagmamahal ay hindi sapat, sagot niya bago ibaba ang telepono. Nasaktan si Sherry. Nasaktan ako. Pero hindi kami sumuko. Hindi na tayo mga bata, Denver, sabi ni Sherry sa akin isang gabi, habang nakaupo kami sa isang parke sa Lipa. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ko. Hindi na nila pwedeng diktahan ang buhay natin. Ang mahalaga ay kung anong meron tayo. At sa mga salitang iyon, alam ko na ang kailangan naming gawin. Pakasalan mo ako, Sherry, sabi ko. Hindi ito isang tanong. Isa itong pahayag. Isang desisyon. Tumingin siya sa akin, ang mga matay puno ng luha, pero sa pagkakataong ito, luha ng saya. Tumango siya. Denver. Pakakasalan kita. Hindi kami nagplano ng isang engranding selebrasyon. Hindi namin kailangan ng magarbong simbahan o ng daan-daang bisita. Ang kailangan lang namin ay ang isa't isa. Isang Sabado ng umaga, pumunta kami sa munisipyo ng San Rafael, isang maliit na bayan sa pagitan ng Lipa at Parañaque. Isang lugar na walang nakakakilala sa amin. Ang mga saksi namin, si Jojo at ang kanyang asawa. Ang seremonya ay ginanap sa isang maliit na opisina sa barangay hall. Ang mayor na magkakasal sa amin ay isang matandang lalaki na mukhang pagod na. Ang paligid ay amoy lumang papel at floor wax. Walang mga bulaklak, walang tugtugan.
Tanging ang ugong ng electric fan at ang kabog ng aming mga dibdib ang maririnig. Nakasimple at puting bestida si Sherry. Nakaputing polo shirt naman ako. Habang binibigkas namin ang aming mga panata, tinitigan ko siya sa mata. Ang babaeng minahal ko mula pa noong high school, ang babaeng hinintay ko ng 10 taon, ang babaeng ipinaglaban ko, sa wakas, magiging asawa ko na. I now pronounce you, man and wife, sabi ng mayor. You may kiss the bride. At hinalikan ko siya. Isang halik na naglalaman ng lahat ng aming pinagdaanan, ang mga ninakaw na sandali, ang mga liham, ang sakit ng paghihiwalay, ang saya ng muling pagtatagpo, at ang pangako ng isang panghabang buhay na pagsasama. Pagkatapos ng kasal, kumain lang kami sa isang simpleng karinderya. Nagtatawanan, nagkukulitan. Para kaming mga teenager na nag-cutting class. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina, sa kabila ng simple at tahimik na seremonya, ang kasiyahan sa puso namin ay hindi mapapantayan. Bumalik kami sa Parañaque at doon na siya tumira sa maliit kong apartment sa ibabaw ng talyer. Ang bawat umaga ay isang biyaya, ang paggising na siya ang una kong nakikita. Ang bawat gabi ay isang kapayapaan, ang pagtulog na yakap-yakap ko siya. Sa wakas, buo na ako. Buo na kami. Pero ang tadhana, tila mahilig magbiro. Kapag akala mo'y perpekto na ang lahat, doon ito magpapadala ng isang pagsubok. Ilang linggo matapos ang aming kasal, nagsimulang makaramdam si Sherry ng kakaiba. Madali siyang mapagod. Palagi siyang nahihilo. Akala namin, naninibago lang siya sa buhay may asawa at sa maingay na kapaligiran ng talyer. Baka buntis ka na, biro ni Jojo isang araw. Nagkatinginan kami ni Sherry. Isang ngiti ang sumilay sa aming mga labi. Ang posibilidad na iyon ay nagdulot ng panibagong excitement. Kumuha kami ng pregnancy test. 2 linya. Positibo. Ang saya namin ay abot langit. Niyakap ko siya ng mahigpit at inikot-ikot sa aming maliit na sala. Magkakaanak na kami. Magsisimula na kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Agad kaming nagpunta sa isang maliit na klinika para magpa-check up. Habang nasa waiting area, pinaplano na namin ang lahat, ang pangalan ng bata, ang kulay ng kwarto, ang mga laruan na bibilhin namin. Kung lalaki, ipapangalan natin siyang Liam, sabi niya. Kung babae, Zandra. Bakit hindi na lang pareho, biro ko. Doktora, kayo na po, tawag ng nurse. Sa loob ng examination room, habang isinasagawa ang kanyang unang ultrasound, nakatingin lang kami sa monitor. Ang aming mga kamay ay magkahawak ng mahigpit. This, interesting, sabi ng doktora, isang babaeng nasa mid-negatibo 40. Bakit po, Dok? May problema po ba? Tanong ni Sherry, ang boses ay may bahid ng kaba. Umiti ang doktora. Walang problema. Sa katunayan, doble ang blessing. Kambal yan. Kambal. Ang saya sa dibdib ko ay halos sumabog. Napatingin ako kay Sherry, ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Pero, pagpapatuloy ng doktora, at ang ngiti sa kanyang mukha ay bahagyang nawala. May kailangan tayong bantayan. Ang posisyon ng mga bata ay medyo delikado. At base sa vitals mo, Dinrek Reyes, medyo mahina ang katawan mo para sa isang high-risk pregnancy. Kailangan mong mag-ingat ng husto. Bawal ang stress. Bawal ang pagod. Kailangan mong mag-bed rest hanggat maaari. Ang balita ay parang isang suntok sa sikmura. Ang kaligayahang naramdaman namin kanina ay biglang nabahira ng takot. Komplikasyon. High risk. Mga salitang gumising sa amin mula sa isang magandang panaginip. Pag-uwi namin, tahimik kami. Ang dating masayang apartment ay biglang napuno ng tensyon. Huwag kang mag-alala, sabi ko sa kanya, niyakap siya mula sa likod. Aalagaan kita. Aalagaan ko kayo. Hihinto ako sa pagtanggap ng maraming trabaho. Mag-focus muna tayo sa inyo. Natatakot ako, Denver, umamin siya, ang boses ay basag. Paano kung may mangyaring masama? Walang mangyayaring masama, sabi ko, pilit pinapatatag ang sarili, kahit sa loob-loob ko ay kinakain na rin ako ng kaba. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at tinitigan siya ng diretso sa mata.
Sherry, pakinggan mo ako. Pinagdaanan na natin ang lahat. Naghintay tayo ng 10 taon. Nagpakasal tayo kahit labag sa ina mo. Hindi tayo susuko ngayon. Hindi tayo bibitaw. Lalaban tayo para sa mga anak natin. Sa gabing iyon, habang natutulog siya sa aking mga bisig, lumabas ako sa aming maliit na porch na nakatanaw sa madilim na talyer. Tumingala ako sa langit. Hindi ako isang relihiyosong tao, pero sa gabing iyon, nanalangin ako. Nakiusap ako sa Diyos, sa kung sinumang nakikinig. Panginoon, kayo na po ang bahala, bulong ko. Kahit anong pagsubok, kakayanin ko. Huwag niyo lang po silang pababayaan. Huwag niyo lang po siyang kukunin sa akin. Ang kasal na nagsimula sa dilim ng isang simpleng opisina ay nagbunga ng 2 ilaw. Ngunit kasama ng mga ilaw na iyon ay isang anino, ang anino ng takot at kawalan ng katiyakan. At sa aninong iyon, ipinangako ko sa Diyos at sa sarili ko, gagawin ko ang lahat, ibibigay ko ang lahat, para lang mapanatiling ligtas ang babaeng pinili kong mahalin habang buhay. Ang paghihintay ay isang uri ng pagdurusa. Bawat araw na lumilipas sa pagbubuntis ni Sherry ay pinaghalong pag-asa at takot. Ang bawat sipa ng mga bata sa kanyang sinapupunan ay isang musika sa aming pandinig, ngunit kasabay nito ay isang paalala ng panganib na aming kinakaharap. Tinupad ko ang aking pangako. Inalagaan ko siya. Ibinigay ko ang lahat ng kanyang pangangailangan, sinunod ang lahat ng bilin ng doktor. Ang talyer ay pansamantala kong ipinasa sa pamamahala ni Jojo. Ang buong mundo ko ay umikot na lang sa kanya at sa 2 buhay na dala-dala niya. 7.5 buwan. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog, bigla siyang napasigaw sa sakit. Denver. Ang sakit. Ang sakit ng tiyan ko. Ang mga salitang iyon ay gumising sa akin na parang isang malakas na kulog. Nang buksan ko ang ilaw, nakita ko ang dugo sa aming kumot. Tanik. Iyon ang unang naramdaman ko. Isang nagyayelong takot ang gumapang sa buo kong katawan. Pero kailangan kong maging matatag. Para sa kanya. Para sa mga anak namin. Binuhat ko siya, tumakbo pababa ng hagdan, at isinakay sa aming lumang pick-up. Ang bayahe papuntang ospital ay ang pinakamahaba at pinakanakakatakot na bayahe sa buong buhay ko. Ang isang kamay ko ay nasa manibela, ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Bawat daing niya ay parang isang saksak sa puso ko. Kaya mo yan, mahal ko. Malapit na tayo. Kapit lang, paulit-ulit kong sinasabi, kahit hindi ko alam kung para sa kanya ba iyon o para sa sarili ko. Pagdating sa ospital, isinugod agad siya sa emergency room. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na kumilos. Ang mga salitang premature labor, heavy bleeding, get it ready ay nagpaulit-ulit sa aking pandinig. Itinulak nila siya papasok sa isang pinto, at naiwan akong mag-isa sa malamig at puting hallway. Wala akong magawa kundi ang magdasal. Umupo, tumayo, maglakad-lakad pabalik-balik. Bawat segundo ay isang impyerno. Dumating si Jojo, tinapik ang balikat ko. Magiging okay sila, pre. Matatag si Sherry. Pero sa mga mata niya, nakita ko rin ang takot. Makalipas ang 1 oras na parang 1 taon, isang doktor ang lumabas. F. Reyes? Ako po, Doc. Kamusta po ang asawa't mga anak ko? Ang mga bata na ilabas na namin. 2 malusog na lalaki. Pero nasa incubator sila ngayon dahil premature. Si Ivres Reyes, she lost a lot of blood. Critical ang kondisyon niya. Ginagawa namin ang lahat pero kailangan niyang lumaban. Ang balita ay hati, 1 piraso ng langit, 1 piraso ng impyerno. Buhay ang mga anak ko. Pero si Sherry, nakikipaglaban para sa buhay niya. Pinayagan nila akong pumasok sa recovery room. Nakahiga siya, maputla, napapaligiran ng mga makina na tumutunog ng sabay-sabay. Ang mga tunog na iyon ang pinakamalungkot na musikang narinig ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig. Sherry, bulong ko. Mahal ko. Gising na. Hinihintay ka na ng mga anak natin. Sina Liam at Sandro. Ipinangalan ko na sa kanila ang mga pangalang pinili niya. Liam at Sandro. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang matamlay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naririnig kita, sabi niya, ang boses ay sobrang hina, parang isang hangin.
Nailabas na sila, mahal. Ang lalakas nila. Kamukhang kamukha mo. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Gusto ko silang makita. Makikita mo sila. Pagkalakas mo. Uwi tayo. Bubuin natin yung pamilya natin. Umiling siya ng marahan. Denver, pagod na ako. Huwag. Huwag kang susuko, Sherry, please, sabi ko, ang boses ko ay nagsisimula ng mabasa. Lalaban tayo, di ba? Sabi mo, lalaban tayo. Ikaw na ang lumaban para sa kanila, sabi niya, hirap na hirap sa bawat salita. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang aking pisngi. Ang kanyang haplos ay malamig pero puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kita. At pagkatapos, biglang tumunog ng malakas at walang tigil ang isa sa mga makina sa tabi niya. Isang tuwid na linya ang lumitaw sa monitor. Doc! Nurse, sigaw ko. Pumasok ang mga doktor at nurse, itinulak ako palayo. Clear, sigaw ng isa, at isang malakas na boltahe ng kuryente ang yumanig sa kanyang katawan. Clear, ulit. Pero walang nangyari. Ang tuwid na linya ay nanatili. Ang tuloy-tuloy na tunog ay naging isang sigaw ng pagkatalo. Time of death, eh. Hindi ko na narinig ang kasunod. Ang mundo ko ay gumuho. Ang sahig sa ilalim ng aking mga paa ay nawala. Ang hangin sa aking baga ay naubos. Hindi, eh. Bulong ko. Hindi. Hindi. Isang sigaw na puno ng galit, sakit, at kawalan ang kumawala mula sa aking lalamunan. Isang sigaw na nagmula sa pinakailalim ng aking kaluluwa. Nagwala ako. Sinuntok ko ang pader. Nagtangkang lumapit ulit sa kanya. Pero pinigilan ako ni Jojo at ng mga security guard. Niyakap ako ni Jojo. Tama na, pre. Tama na. At sa mga bisig ng aking kaibigan, humagulgol ako na parang isang batang nawala ng lahat. Sa gitna ng delivery room na amoy dugo at gamot, sabay na isinilang ang buhay at kamatayan. Sabay kong narinig ang unang iyak ng aking mga anak at ang huling hininga ng aking asawa. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking blanko. Ang pag-asikaso sa kanyang death certificate. Ang pagkuha sa kanyang labi mula sa morgue. Ang pagpili ng kabaong. Lahat ay ginawa ko na parang isang robot, walang emosyon, walang buhay. Ang burol ay ginanap sa isang maliit na kapilya sa Parañaque. Dumating ang ina ni Sherry, umiiyak, nagsisisi. Niyakap niya ako. Patawarin mo ako, iho. Patawarin mo ako. Wala akong sinabi. Ano pa ang silbi ng tawad? Maibabalik ba nito ang buhay niya? Ang libing ay ginanap sa Girgis. Mabini sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ama. Iyon ang hiling niya sa akin noon, sa isa sa aming mga pag-uusap. Na kung ano man ang mangyari, gusto niyang bumalik sa lugar kung saan kami unang nagkita. Habang ibinababa ang kanyang puting kabaong sa hukay, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang lupa ay naging putikan. Ang mga tao ay nagtakbuhan para sumilong. Pero ako, nanatili akong nakatayo sa tabi ng kanyang libingan, hinahayaang basain ako ng ulan, tulad ng gabing una kaming naghalikan. Ang ulan. Ang dati simbolo ng aming pag-ibig ay naging simbolo na ngayon ng aking pagluluksa. Pinanood ko ang mga sepulturero habang tinatabunan nila ng lupa ang huling piraso ng aking mundo. Bawat pala ng lupang ibinabagsak nila ay isang dagok sa aking puso. Nang matapos ang lahat at ako na lang ang naiwan, lumuhod ako sa putikan. Hinaplos ko ang basang lupa. Bakit? Tanong ko sa hangin. Bakit mo siya kinuha? Bakit sa dinami-dami siya pa? Walang sumagot. Tanging ang patak ng ulan sa mga dahon at ang tunog ng sarili kong pag-iyak. Sa harap ng kanyang puntod, sa ilalim ng walang tigil na ulan, ipinangako ko sa kanya at sa sarili ko, hindi kita iiwan, Sherry. Aalagaan ko ang mga anak natin. Palalakihin ko sila. At hinding-hindi na ako magmamahal ng iba. Ikaw lang. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Ang huling yakap niya ay malamig. Ang huling halikwi. Ang panahon ay may sariling paraan ng paghilom. Hindi nito binubura ang mga peklat, pero tinuturuan ka nitong mabuhay kasama ng mga ito. Ang matinding sakit ay nagiging isang pamilyar na kirot na lang, isang bahagi na ng iyong pagkatao. 7 taon.
7 taon na ang lumipas mula nang ihatid ko si Sherry sa kanyang huling hantungan. Ang 2 sanggol na iniwan niya sa akin ay 7 taong gulang na ngayon. Si Liam at Sandro. Ang 2 dahilan kung bakit ako bumabangon sa umaga, kung bakit ako nagpapatuloy sa kabila ng lahat. Nakatira pa rin kami sa apartment sa ibabaw ng talyer. Ang dating tahimik na lugar ay puno na ngayon ng ingay at tawanan ng 2 makulit na bata. Ang mga pader ay may mga mansana ng crayon, ang sahig ay laging may mga nagkalat na laruan. Ang buhay ko, na minsan kong inakalang natapos na, ay nagkaroon ng panibagong kahulugan. Nasa porch ako ngayon, nakaupo sa isang lumang silyang yantok, habang pinapanood ko silang maglaro sa maliit na bakuran sa ibaba. Naghahabulan, nagtatawanan. Si Liam, ang panganay kahit ilang minuto lang ang pagitan, ay seryoso at palaging nag-aalala sa kapatid. Mana sa akin. Si Sandro naman palangiti, malikot at walang kinatatakutan. Parang siya. Parang si Sherry. Sa bawat tawa nila, naririnig ko siya. Sa bawat ngiti nila, nakikita ko siya. Siya ang puso, ako ang lakas. At sila ang buhay na bunga ng aming pagmamahalan. Papa. Papa. Tingnan mo, ang galing kong umakyat, sigaw ni Sandro mula sa ibabaw ng isang malaking gulong ng truck. Dahan-dahan lang, Sandro. Baka mahulog ka, sigaw naman ni Liam, nakabantay sa ibaba. Napangiti ako. Sa kabila ng lahat, nagawa ko. Nagawa kong palakihin sila. Naging ama at ina ako sa kanila. Hindi perpekto, pero ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Gabi-gabi, bago sila matulog, may isa silang laging hinihiling. Papa, kwento ka po ulit. Tungkol kay Mama. At gabi-gabi, hindi ako nagsasawang magkwento. Ikinukwento ko sa kanila kung gaano kaganda ang kanilang ina. Kung gaano kalambing ang kanyang boses. Kung paano siya nangangarap na maging guro. Ikinukwento ko ang mga paborito niyang pagkain, ang takot niya sa butiki, ang mga kanta ng Eraserheads na sabay naming pinapakinggan. Pero hindi ko pa naikukwento ang lahat. Ang tungkol sa eskinita. Ang tungkol sa kanyang ama. Ang tungkol sa liham. Ang tungkol sa sakit. Bata pa sila. Ayokong madungisan ang alaala ng kanilang ina ng lungkot at takot. Ngayong gabi, ang kanilang 7 kaarawan na pagdesisyonan kong oras na. Hindi para ikwento, kundi para ipabasa sa kanila balang araw. Pumasok ako sa loob, kumuha ng isang kahon na matagal ko nang itinago sa ilalim ng aking kama. Ang kahon ng mga alaala. Sa loob nito, ang iilang litrato namin ni Sherry, ang mga kopya ng sulat na ipinadala namin sa isa't isa, at ang huling liham niya, ang liham ng pamamaalam. Umupo ako sa aking lumang lamisang kahoy, ang parehong lamesa kung saan ko sinimulang isulat ang kwentong ito. Kumuha ako ng panulat at papel. At nagsimula akong magsulat. Hindi para sa sarili ko ngayon, kundi para sa kanila. Para kina Liam at Sandro. Mga anak, kapag binabasa nyo na ito, marahil ay malalaki na kayo. Marahil ay naiintindihan nyo na ang mga bagay na mahirap ipaliwanag sa mga bata. Ngayon, gusto kong ikwento sa inyo ang lahat. Ang buong kwento ng pag-ibig namin ng mama ninyo. Nagsimula kami bilang 2 teenager na nagtatago. Nagmamahalan sa dilim sa isang eskinita dahil takot kami sa mundo. Ang mama ninyo, si Sherry, ay ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Ipinaglaban niya ako, kahit ang kapalit ay ang galit ng kanyang ama. Ipinaglaban niya ang pag-ibig natin. Pinaghiwalay kami ng tadhana. 10 taon. 10 mahahabang taon kaming hindi nagkita. Pero ang pag-ibig hindi nawala. Nang muli kaming magtagpo, ipinagpatuloy namin ang naudlot naming kwento. Nagpakasal kami. Binuo ang mga pangarap. At dumating kayo. Kayo ang pinakamagandang regalo na natanggap namin. Pero ang buhay, mga anak, ay hindi palaging masaya. Ang pagdating ninyo ay may katumbas na sakripisyo. Ibinigay ng mama ninyo ang kanyang buhay para mabigyan kayo ng buhay. Minsan, kapag nag-iisa ako, tinatanong ko ang sarili ko, may wakas ba talaga ang pagmamahal? Namatay ang mama ninyo, pero natapos ba doon ang pag-ibig namin? Tumingin kayo sa salamin. Tingnan niyo ang inyong mga mata, ang inyong mga ngiti. Sa bawat isa sa inyo, nakikita ko siya. Buhay na buhay. Ang pagmamahal namin ay hindi natapos. Nagpatuloy ito.
Nagpatuloy ito sa inyo. Huwag kayong malulungkot na wala siya sa tabi ninyo. Dahil bawat araw, kasama ninyo siya. Nasa hangin na nilalanghap ninyo. Nasa init ng araw na dumadampi sa inyong balat. At higit sa lahat, nasa puso ng papa ninyo na hinding-hindi siya makakalimutan. Mahalin niyo ang isa't isa, tulad ng pagmamahal namin sa inyo. Maging matapang kayo, tulad ng mama ninyo. At huwag kayong matakot magmahal. Dahil ang pag-ibig, kahit gaano pa kasakit, ay ang tanging bagay na nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay. Nagmamahal. Papa ni. Tinupi ko ang sulat at isinilid sa isang sobre. Sa loob ng sobre, inilagay ko rin ang paborito kong litrato niya, isang candid shot na kuha ko sa parke sa Lipa. Tumatawa siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sikat ng hapon. Tinawag ko ang mga bata. Liam, Zandro, halikayo. Lumapit sila, pawis pa. Happy birthday, mga anak, sabi ko, niyakap sila pareho. May ibibigay si Papa sa inyo. Iniabot ko sa kanila ang kahon. Itago niyo to, huwag niyo munang bubuksan. Buksan niyo lang kapag 18 na kayo. Okay ba iyon? Tumango sila, ang kanilang mga matay puno ng kuryosidad. Ano to, Papa? Tanong ni Liam. Iyan ang pinakamahalagang kayamanan natin, sagot ko. Iyan ang kwento natin. Bumalik sila sa paglalaro. At ako, bumalik ako sa aking silya sa porch, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay nagpaalala sa akin ng maraming bagay. Ng pag-asa. Ng mga pangako. Ng isang pag-ibig na kasing init ng tag-araw at kasing lungkot ng tag-ulan. Isinara ko ang aking mga mata. At sa aking isipan, isang montage ng mga alaala ang dumaan, ang unang tingin sa kantin, ang sulat sa yellow pad, ang halik sa ilalim ng ulan, ang kasal sa barangay hall, ang unang iyak ng aking mga anak, at ang kanyang huling yakap. May mga pag-ibig na isinilang para lang mamatay sa simula. Ang sa amin ni Sherry, hindi. Hindi ito namatay. Nagbago lang ito ng anyo. Naging 2 batang lalaki na naghahabulan sa ilalim ng papalubog na araw. At habang pinapanood ko sila, isang bulong ang kumawala sa aking mga labi, para sa babaeng nag-iisa kong minahal. Hindi kita iniwan, Sherry. Sa bawat tawa nila, naririnig kita. At dito nagtatapos ang kwento ni na Denver at Sherry. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa bawat yugto ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe. Kasama ninyo akong kinilig sa mga ninakaw na sandali, natakot sa mga pagsubok, at nadurog sa mga pamamaalam. Nais kong lumikha ng isang salaysay na totoo, isang pag-ibig na hindi perpekto, puno ng sakit at sakripisyo, ngunit sa huli, mananatiling maganda at dalisay. Ang kwento ni na Denver at Sherry ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa happy ending. Ito ay nasusukat sa lalim ng pagsasakripisyo, sa tapang na umasa sa kabila ng kawalan, at sa paraan kung paano ito nagpapatuloy sa alaala at sa mga buhay na naiwan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa sarili, at sa paghahanap ng lakas para muling bumangon. Ngayon, higit sa lahat, nais kong marinig ang inyong boses. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay mahalaga. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.